Rafi ang pangalan ko. 7 years na akong nagtatrabaho sa BPO. Palipat-lipat ako ng company. Madali kasi akong magsawa sa trabaho. Pero itong current company na pinagtatrabahuhan ko, okay naman. Almost 3 years na ako dito. Malaking improvement kasi noon ay hindi ako nakakatagal ng kahit 1 taon. Kwento ko itong nangyari dati sa previous company ko. Yung operations manager namin doon or yung OM na lang, mahilig mangisda tuwing weekends. Arky ang pangalan niya. Lagi niya kaming inaalok doon sa spot kung saan siya nangingisda. Mamahalin yung mga gamit. Imported pa galing US. Sumasama lang naman ako kapag alam kong libre yung lunch. Anyway, madalas siyang maglagay ng mga isdang nahuhuli niya sa aquarium doon sa office. Maganda naman talaga yung mga isdang nilalagay niya doon. Makukulay. Kaso dahil hindi naman na-maintain na alagaan, namamatay din kalaunan. Isang beses naglagay si Sir Arky ng kulay blue na isda sa aquarium. Nakita ko yun kahit hindi ako pumasok sa office ni Sir. Salamin kasi yung divider ng mga rooms sa company. Kaya kita mo yung aquarium kahit nasa labas ka. Pinatawag ni Sir yung team manager namin na si Miss Bea. Matagal silang nag-usap sa loob. Kinakabahan nga ako. Baka ang topic nila ay yung team namin. Lagot na naman. Paglabas ni Miss Bea, bigla raw siyang nahilo. Nagdilim daw yung paningin niya. Tapos nawala ng balance yung paa niya. Muntik pa siyang matumba. Buti at nakahawak siya sa gilid ng desk. Hindi na kinaya ni Miss Bea. Nagpahatid na siya sa bahay nila kasi parang sasabog daw yung ulo niya sa sakit. 2 days din na hindi nakapasok si Miss Bea. Sunod ay yung isang agent galing sa kabilang team. Nakita ko siyang pumasok sa office ni Sir Arky. Tapos paglabas niya, nahimatay. Natumba sa sahig. Inalalayan ng mga katim niya na lalaki. Dinala sa klinik. Ang suggestion daw ng klinik ay pauwiin na kasi mukhang matindi yung sakit ng ulo niya. Tapos meron pang isang team manager na pumasok dun at nagkasakit din. Ewan ko, ako lang ata yung nakakapansin na lahat ng pumapasok doon sa office ni Sir Arky, maliban sa kanya, ay nagkakasakit. Sinabi ko yun doon sa katrabaho kong si Janus. Nag-isip din siya. Tsaka niya lang din napagtanto na oo nga, imposible namang nagkataon lang lahat. Nag-observe pa kami. Madalas naming tandaan kapag may pumapasok o lumalabas sa office ni Sir. Tama nga kami. Lahat ng pumapasok doon ay nagkakasakit. Isa lang ang naisip naming dahilan kung bakit nangyayari yun. Baka yung kulay blue na isda ni Sir Arky ang may gawa nun. Kinausap namin si Sir Arky sa kantin. Sakto naman na mag-isa lang siya dun. Game naman si Sir. Basta usapang isda talaga ay interesado siya. Tinanong namin kung saan niya nahuli yung kulay blue na isda. Kwento niya, hindi niya raw yun nahuli. Bale, nakatambay siya sa gilid ng bangka. Tapos nakaramdam daw siya ng hilo. Napapikit siya. Nung idilat niya yung mata niya, may kulay blue na isda na raw sa lalagyan niya. Hindi niya alam kung tumalon ba yun o nilagay nung kasama niya. Eventually, sinabi din namin yung napansin namin. Natahimik saglit si Sir. Akala namin magagalit kasi kung ano-anong iniisip namin tungkol sa isda niya. Pero hindi naman nagalit. Sabi niya napansin niya rin daw yun. Kahit yung mga janitor na naglilinis sa office niya sa umaga, nakakaramdam din daw ng sakit ng ulo. Tulad nung nangyari sa kanya sa bangka. Baka ang dahilan kung bakit hindi siya naaapektuhan nito dahil iniisip ng isda na siya na ang amo nito. Papatigdan niya raw sa isang expert. Kinausap niya kami isang araw. Sabi nung tumingin, baka alaga raw ng isang engkanto yung isda na yun. Aksidenteng napunta sa lalagyan niya. Ang ginawa ni Sir Arky, pinakawalan niya uli yung isda. Nung may bago ng isda sa office ni Sir Arky, wala na ulit nagkasakit sa mga taong pumapasok doon. Ibig sabihin ay yung asul na isda talaga ang may gawa ng pagkakasakit ng mga taong pumasok sa office.
Hello po Sir Neb. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa ikukwento ko. Baka pagtawanan lang ako ng listeners nyo. Pero sana ay matanggap pa rin itong story ko. Naengganyo lang akong mag-send ng life story ko dahil naririnig ko sa mga agents na Pinoy creepypasta ang usapan kapag break time. Sariling sikap lang ako sa pag-discover kung paano mag-send ng experience ko kasi nahihiya akong magtanong sa agents. Baka kasi abangan nila yung kwento ko kung sakali. Medyo personal ito sa akin. Ako nga pala si James. 21 years na ako sa BPO industry. At sa ngayon ay isa na akong senior operations manager. Alam nyo, walang-wala sa isip ko ang umakyat sa corporate ladder ng BPO. Pero dahil sa isang pangyayari, ay heto at narito ako sa posisyong kinalalagyan ko. Gaya ng iba pang agents, ay mahilig akong manigarilyo tuwing break. Hindi dahil addict, pero parang yun lang yung oras na nare-relax ako sa trabaho. Kasi naman, buong shift nakaharap ka lang sa monitor. Headset sa tenga, tapos paulit-ulit na reklamo ng customers. Kaya tuwing break time, tumatambay ako sa gilid ng building kasama ng iba pang kapwa agents. Oo nga pala, nangyari yung kwentong ito 16 years ago. Break time yon. Medyo bad trip ako noon dahil yung girlfriend ko na katrabaho ko lang din ay nalaman kong may kabit na kapwa agent din. Gusto ko silang pagbuhulin noon pero pinili kong kumalma. Lumayo muna ako at pumwesto sa medyo madilim na part ng building premises. At doon ko siya nakita. Matangkad siya, maputi, parang may lahing Kastila. Alam niyo yung nagliliwanag siya kahit sa dilim dahil sa kaputian. Para siyang may sariling ring light. Nakabarong siya na luma ang tela pero malinis. Parang bagong plancha. Ang weird kasi sino ba naman ang magsusuot ng barong ng ganoong oras? Pare, may lighter ka? Tanong ko. Naalala kong yun yung naging icebreaker namin. Ngumiti siya. Mabait at magaan ang dating. Imbis na lighter ay inabot niya sa akin ng isang posporo. Kakaiba kasi leather siya na binubuklat. Tapos may hilera ng mahahabang posporo sa isang side. Tapos yung striker niya ay nasa kabilang side naman. Sa pelikula lang ako nakakakita ng ganoon. Kaya namangha ako. Saan mo to nabili? Tanong ko. Minana ko lang yan. Sagot niya. Nailang tuloy ako na gamitin yung posporo niya kasi mukhang antigo. Nahalata yata niya kaya tumawa siya. Sabay sabing okay lang naman daw na gamitin ko kasi pwede namang dagdagan ng palito. Nagsindi na nga ako ng yosi. Tapos yun, nagkakwentuhan na kami ng konti. Pero mas lamang na ako ang nagkukwento. Trabaho, buhay, hirap ng shift. Ang dali niyang pagkwentuhan. Tapos naalala ko na hindi ko pa nga pala siya nakikilala. Anong pangalan mo? Tanong ko. Santiago. Sagot niya. Ngumiti ako sabay biro. James ang pangalan ko. Santiago ang Tagalog ng James. Baka soulmates tayo. Tawa lang siya. Pero yung tawa niya may tunog na parang humahalo sa hangin. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang kinilabutan ako. Nung matapos yung break time ko ay medyo maluwag na yung dibdib ko. Hindi na ako ganoon ka bad trip. Nagpaalam na ako kay Santiago. Pero bago pa ako makaalis ay may pahabol siya. Bukas ba narito ka uli? Napaisip ako. Hindi ako sigurado kung bababa ako kinabukasan. Pero umuo ako. Kinabukasan bumaba uli ako. Hindi na sa nakagawi ang pwesto ng mga nagyoyosi break ako pumwesto. Sa halip ay doon na sa part kung saan ko nakilala si Santiago. At naroon siya muli. Nakangiti at parang naghihintay talaga. Hanggang sa naging ganoon na ang routine namin. Kada break, madaratnan ko siya roon. Lagi akong may kasabay sa yosi. Nagkapalagayang loob na kami. May mga banat siya na parang may halong lambing. Hindi ka nauumay sa kakahintay sa akin? Tanong ko minsan. Sabi niya, hindi. Mas gusto ko kapag ikaw ang kasama ko. Medyo kinilig ako pero may halong kaba. Sinong hindi kakabahan?
pareho kaming lalaki. Sigurado ako sa sarili ko na straight ako. Kaya naisip ko na baka epekto lang ng cheating sa akin ng ex ko. Pero bukod doon ay aaminin kong may mga napapansin akong kakaiba. Una, kahit anong oras ako lumabas, kasi hodang maaga o late ay nandoon siya. Sasabihin na nating tagpuan namin. Para ba siyang laging naghihintay? Pangalawa, wala pa akong nakitang ibang tao na nakipag-usap sa kanya maliban sa akin. Kaya one time ay tinangka kong isama yung isang katrabaho ko sa tagpuan namin ni Santiago. Pero pagdating doon ay wala siya. Sa unang pagkakataon magmula nang magkakilala kami ay hindi ko nakita sa break time ko si Santiago. Nung sumunod na araw ay mag-isa na lang uli ako na nagpunta sa tagpuan namin. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko roon si Santiago. Natatandaan ko na sobra ang pagpipigil ko noon na yakapin siya. Litong-lito ako sa nararamdaman ko. Kaya tinanong ko na lang siya kung nasaan siya nung nagdaang araw. Kagaya ng dati, ngumiti siya bago sinabing nakita raw niya ako at naroon lang siya sa kanila. Pagkasabi noon ay lumipad ang tingin niya sa kabilang street kung saan maraming puno at paboritong tambayan ng mga nagja-jogging. Nagtanong uli ako kung taga saan siya, pero sabi niya ay sa tabi-tabi lang. Tapos noong tinanong ko naman about sa trabaho, matagal na akong wala niyan. Seryoso niyang sinabi sa akin yon. Sa isip ko noon, mukha siyang rich kid. Baka may allowance sa parents kaya malakas ang loob na tumambay. Tinanong ko kung ilang taon na siya, pero ang sabi lang niya ay malaki ang agwat ng edad namin. Walang ano-ano ay nagtanong siya kung masaya raw ba ako sa trabaho ko. Oo naman, sabi ko. Nung panahong yun ay 5 taon na ako sa BPO. Ayokong ma-promote sa trabaho noon kasi nakikita ko yung stress ng mga TL sa pasaway ng mga agent. Kabilang na ako. Tapos sabi niya, kontento ka na sa nakasanayan mo? Ayaw mong umiba sa karaniwan? Kaya ka nasasaktan? Natigilan ako kasi parang may iba siyang ibig sabihin. Tumatak yung mga salita niyang yun sa akin. Lalo na yung itsura niya noon na para siyang dismayado na nasaktan din. Tatanungin ko sana siya kung anong ibig niyang sabihin. Kaso biglang umihip yung malakas na hangin. Napapikit ako dahil napuwing ako. Saglit lang yun, pero pagmulat ko, wala na si Santiago. Hinanap ko siya at pinagtanong sa ibang agent na nagyoyosi. Pero wala raw silang nakita na kausap ko. Nagtataka na nga raw sila dahil ilang araw na akong solo flight sa madilim na part na yon ng building. Doon ako biglang kinilabutan. Nung sumunod na gabing nagkita kami, ay naglakas loob akong magtanong, Santiago, totoo ka ba? Tumingin siya sa akin ng matagal. Ramdam kong parang hinihigop ako ng mga mata niyang mapupungay pero malalim. Anong gusto mong sagot? Sabi niya. Yung totoo na matatakot ka? O yung kasinungalingan na matagal mo nang nakikita? Parang natuyuan ako ng lalamunan. Gusto kong magbiro pero hindi ko magawa. May parte sa akin na natatakot na nga, pero may isa ring part na nalulungkot dahil alam ko noon na yun na yung huli naming pagkikita. Bakit ako? Tanong ko, halos pabulong. Dahil nakikita mo ko. Pagkasabi niya nun, biglang may dumaan na malamig na hangin na parang umikot sa amin. Kahit yung mga agent sa may unahan ay napatakip din sa mukha nila dahil sa lakas ng hangin. May isa pa ang lumingon sa akin at tinawag ako. Halika rito! Bakit ba lagi kang nag-iisa dyan? Napalingon ako kay Santiago na obviously ay hindi nila nakikita kahit para pang may sarili siyang ring light sa kaputian. James, sabi niya, darating ang panahon na mawawala ka rin dito. Huwag mong hayaan na puro takot ang baon mo. Maghanap ka ng tunay na pagmamahal kahit masakit. Bakit mo sinasabi yan? Tanong ko.
Tinitigan niya ako sa mga mata. Dahil hindi ako tao at hindi tayo pwede gaya ng iniisip mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang siya. Kung multo, engkanto o demonyo. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Ewan ko ba sa sarili ko noon. Bago pa ako makapagsalita ay sinabi niyang subukan kong iangat ang sarili ko at huwag akong makontento sa kung ano ang nasa mga palad ko. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Sa isang iglap, nasa kanto na siya ng parking area. Hindi siya lumiko pero bigla siyang nawala. Yun ang huli naming pagkikita ni Santiago na hindi ko alam kung multo o ano. Nasaktan ako nang mawala siya. Pero nakinig ako sa sinabi niya sa akin. Nag-apply ako for promotion at natanggap naman ako. Ginawa kong inspirasyon ang lungkot ko sa pagkawala niya para lalong tumaas ang posisyon ko. Sa ngayon ay SOM na ako. Sa edad kong 44 ay wala pa akong pamilya o nobya man lang. Hindi ko masabing broken hearted ako kay Santiago. Pero hindi ko rin maamin na hindi. Ewan ko ba, nalilito pa rin ako. Pero hanggang dito na lang, Sir Neb. Salamat sa oras at sana ay mapansin mo ang story ko. Magandang araw po. Friend ko ang nagpakilala sa akin ng channel nyo. Nagustuhan ko yung mga narinig kong stories. Kaya 2 years na rin akong fan. Medyo busy. Ngayon lang nagka-time para magsulat. Jasmine ang pangalan ko. Isa akong call center agent. Nakapasok ako dito kasi after naming gumraduate, sabay-sabay kaming magkakaklase na nag-apply dito habang naghihintay ng board exam. Lahat kami natanggap pero ako lang yung tumagal. Hindi ko rin alam kung bakit nagustuhan ko yung ganitong trabaho. Yung boyfriend kong si Michael, dito rin nagtatrabaho. Mas mataas ang posisyon niya sa akin. Live-in na kami ni Michael nang mangyari ito. Halos sabay yung shift namin. So kapag pumapasok siya ay sumasama na ako sa sasakyan. Sayang din kasi ang matitipid na pamasahe. One time sa parking lot ng kumpanya, merong nangyari. Hiniram ko yung susi ni Michael at bumalik ako dun sa sasakyan sa parking lot kasi may naiwan akong importante. Hinahanap ko yun doon sa sahig ng sasakyan nung makita kong may babaeng nakatayo doon sa dulo ng parking lot. Balik uli ako sa paghahanap. Nung makita ko na yung gamit, nilagay ko na sa bag at naglakad pabalik sa office. Sinalubong ako nung babae. Hindi ko alam kung ano yung trip niya pero hindi rin ako nagpatinag. Tinitigan ko rin siya ng matalas. Nag-eye contact pa kami. Nung malampasan niya ako, lumingon ako sa kanya. Napakamot ako ng ulo. Wala na yung babae. Na imposible unless sobrang bilis niyang maglakad. Bumalik na ako at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Nung pauwi na kami ni Michael, naramdaman ko na sobrang bigat ng balikat ko. After kumain, nagpahilot ako kay Michael. Ginawa niya naman. Nakatulog agad ako. Pero nung magising, mas nadagdagan yung bigat. Hindi ko maintindihan. Literal na parang may nakasabit sa balikat ko. Kapag naglalakad ako, napapahawak ako sa mga cabinet kasi nawawalan ako ng balanse. Sabi ni Michael, wag daw muna akong pumasok. Siya na raw bahala sa boss ko. Nag-iwan naman siya ng pagkain at gamot. Natulog lang ako buong maghapon. Paggising ko, hindi pa rin nawawala yung sakit. Pagdating ni Michael, may dala siyang mainit na sabaw at saka gamot. Saglit na pumunta sa kusina si Michael para kumuha ng kutsara at tinidor. Pagbalik niya, nabitawan niya lahat ng hawak niya. Meron daw babaeng mahaba ang buhok na nakasabit sa likod ko. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Sinubukan kong tumawa kasi akala ko joke na naman ni Michael. Sabi ko huwag siyang magbiro. Hindi raw siya nagbibiro. Nung time na yon, sinama niya ako sa isang albularyo. Tama raw ang nakita ni Michael.
may multong sumabit sa akin. Naalala ko yung babaeng nakatitigan ko tapos biglang nawala. Sabi ng albularyo, dapat daw ay hindi na lang pinapansin ng ganoong mga nilalang. Hayaan lang daw namin at ito na mismo ang iiwas. Pinausukan niya ako sa isang kulob na kwarto. Habang umuubo ako sa usok ay tuloy lang ang pagdarasal ng albularyo. Paglabas ko, medyo magaan na yung pakiramdam ko. May pinasulat sa aking dasal yung albularyo at sabi niya banggitin ko raw ang dasal na yon tuwing bago matulog. 2 days lang, nakapagtrabaho na uli ako. Magmula noon iniwasan ko na yung parking lot. Hindi na ako pumupunta doon mag-isa. Multo. Yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Na kahit sa panahong makabago, na halos ang lahat ay abala sa kanya-kanyang buhay, ay hindi pa rin talaga natin maiaalis ang mga kababalaghan, ang mga paranormal na inakala nating hindi totoo. Ako po si Anela, laking probinsya. Pero sa Maynila na po ako nag-college at nakapagtrabaho. May third eye po ako. Kaya lang, napakabihira ako namang makakita ng multo. Kaya hindi ko na napapagtuunan ng pansin yon. Kahit minsan, nagkukwentuhan kami ng mga nakakatakot na bagay ng mga kaibigan ko, hindi ko nababanggit sa kanila na meron akong third eye. Bukod sa ayokong matakot sila, ay hindi naman talaga ako mahilig sa horror. Nagkataon lang na ang mga kaibigan ko ay mahilig. Sila nga po pala yung nag-introduce sa akin ng channel nyo. Kaya yung naranasan ko kamakailan lang sa bago kong pinapasukang call center, ay naisipan kong ibahagi sa inyo. Dati na po akong nagko-call center. Itong bago kong trabaho ngayon ay pangatlo na po sa napasukan ko bilang call center agent. Kaya hindi na bago sa akin ang paiba-ibang shift na madalas ay night shift. Akala yata ng mga kaopisina ko ay hindi pa ako sanay sa ganun. Kaya nga nang mag-night shift kami, kinakantsawan nila ako na mag-ingat daw ako sa multo. Kasi meron daw doon sa opisina namin. Doon mismo sa building ay nagpapagala-gala. Kaya wag daw akong magsi-CR mag-isa dahil hindi ako mag-iisa sa comfort room. Meron din daw doon. Kaya nga raw ayaw nila sa night shift. No choice lang talaga sila. Nagkibit balikat lang ako at tinawanan ng mga sinabi nila. Hindi ko nga alam kung bakit nila sinasabi sa akin yun. Kasi 'di ba, bilang bago ako sa circle namin, hindi nila ako i-discourage sa night shift. Naisip ko tuloy, baka ayaw nila akong kasama sa group. Baka gusto nila ay sila-sila lang o sadyang maluloko lang sila at gusto akong takutin. Nag-focus na lang ako sa trabaho. Kung iintindihin ko pa yung mga multo-multo na yan, baka magkamali-mali lang ako sa trabaho. Unang gabi ko nun, naging napakatahimik ng mga kasama ko. Sila rin ang kagrupo ko sa pang-umaga. Pero sa morning shift ay napakadadaldal nila. Break time man o hindi ay maririnig mo yung mga bulungan. Mahihinang hagik-hikan, bungis-ngisan. As in pati ako naiistorbo. Lalo at napapagitnaan ako ng dalawang madaldal na sina Tonet at Lizzie. Pero nung unang gabi nga na yun, kapansin-pansin na hindi man lang yata sila nagpapansinan. Pati yung iba pa. Parang lahat sila ay seryoso at subsub sa trabaho. Baliktad. Sa umaga na maraming bisor at TL sa paligid, tsaka sila magulo. Sa gabi na kami-kami lang ay tsaka naman sila naging tahimik. Maririnig mo lang ang boses nila kapag may kausap sa phone. Pero hindi ako nagpaapekto. Inabala ko rin ang sarili ko sa trabaho at hinayaan lang sila. Naisip ko rin kasi baka may magkagalit sa grupo. Baka mismong sina Tonet at Lizzie. Kaya ganoon na mga hindi sila nagkikibuan. Nung coffee break, hindi rin sila sabay-sabay na lumabas. Una-una kaya mukhang may silent war talaga na nagaganap sa kanila. Hindi pa rin ako nag-usisa. Focus pa rin ako sa trabaho. Si Jessa na kaisa-isang nagpapakita ng concern sa akin ay nilapitan ako kung hindi raw ba ako magkakape.
Sabi ko naman mamaya na lang sa second break kasi may kailangan pa akong tapusin. Sabi niya kung siya raw ako, mag-break na ako. Mamaya kasing second break, siguradong iidlip na lang sila. Wala na raw akong kasabay. Hindi pa ako nakakasagot sa sinabi niya, tinawag na siya nila Tonet. Kaya sabi ko na lang, mauna na sila. Susunod na lang ako. Hindi ko alam kung bakit parang nag-aalangan si Jessa na iwan ako ron mag-isa. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi na niya nasabi dahil binalikan at hinila na siya ni Liza palabas ng office. Mukhang okay naman pala sila. Wala naman yatang magkagalit. Lalabas na rin sana ako ng office. Mga 2 minuto ang nakalipas mula nang lumabas sila. Kaso nalaglag yung cellphone ko sa table. Napasama yata yung bagsak kaya hindi ko mabuksan. Nag-alala ako kasi mukhang nasira na. Wala pa naman akong budget na pampagawa. Habang chinecheck ko pa yung cellphone ko, biglang namatay yung ilaw. Tapos sumara yung pinto. Napalunok ako. Luminga sa paligid. Mukha nga yatang totoo yung sinasabi nila na may multo ron. Pero wala naman akong nararamdaman na mabigat. At wala pa rin akong nakikita. Dahan-dahan kong sinilid yung cellphone ko sa bag. Tapos naglakad ako palapit sa switch ng ilaw para testingin kung mag-iilaw uli. Pero bago pa ako makalapit sa switch, may biglang tumakbo roon. Nasa aninag ko ay bulto ng isang lalaki. Hindi agad ako nakakilos. Natulala ako at nag-iisip kung multo ba talaga yun o ano. Humigpit yung hawak ko sa bag ko. Tumakbo na ako papunta sa pintuan. Hindi na sa switch ng ilaw. Pagtakbo ko ay bigla namang may kumalabog mula sa dulong mesa. Tapos sinundan yun ng tunog ng pag-usad ng upuan. Kinabahan na ako. Nagmamadali akong bumaling sa pinto. Kaso pagpihit ko ng seradura, hindi ko mabuksan. Ayaw magbukas ng pinto. Habang pinipilit kong mabuksan yung pinto, nakarinig naman ako ng mga yabag na lumalakad sa loob. Pinakinggan ko pang mabuti kung saan banda ang paglakad. Sa bandang kaliwa. Pagtingin ko naman doon, wala akong nakita. Tinignan ko rin sa kanan, pero wala rin. Naniniwala ako na kung meron talagang multo, mararamdaman ko dapat yun. Pero hindi ko maramdaman sa kahit saang sulok ng silid na yon ng opisina namin. Nung bigla mula sa dulong mesa na may kung anong bumagsak kanina, ay lumabas ang isang bulto ng lalaking namumuti, pasugod sa akin. Kaya napasigaw na ako. Pilit kong kinakalampag ang pinto. Pilit kong binubuksan. Sumisigaw na ako ng tulungan niyo ako. Paulit-ulit kong sinisigaw. Bigla namang nagbukas ang mga ilaw at pinto at yung lalaking pasugod sa akin ay halos atakihin sa pagtawa. Yung mga kasamahan ko halos sabay-sabay nagsabi na it's a prank lang daw. Binibidyohan pa talaga nila ako. Tawang-tawa sila sa reaksyon ko. Pero ako, hindi ako natatawa sa ginawa nila sa akin. Gusto ko sanang magalit. Magsasalita na sana ako pero natigilan ako nung mapatingin ako sa likuran ni Lizzie na nasa bandang pintuan pa. Sa likuran kasi niya, may dumaan na babaeng nakaputi, tumingin pa sa akin. Dahil nga totoo namang may third eye ako, kaya alam ko na ang babae sa labas ng opisina ay hindi tao. Hindi normal kundi isang multo. Niyugyug ako ni Jessa. Humihingi ng sorry sa ginawa nila. Sabay sabi na wag na raw akong matakot. Hindi totoong may multo. Pero hindi ako natinag. Nanatili akong nakatingin sa likuran ni Lizzie. Kahit wala na roon ang tunay na multong nakita kong dumaan doon. Inakay ako ni Jessa pabalik sa table at inalalayan na makaupo. Binigyan din niya ako ng tubig. Tinanong kung okay lang ba ako. Hindi pa rin ako makapagsalita dahil alam ko na hindi parte ng biro nila ang multong nakita ko. Meron talaga sa building na yon. Hindi na tuloy ako makafocus sa trabaho. Naririnig ko sila na nagbabatuhan ng sisi. Pero nagbubungis-ngisan pa rin. Kaya sa tingin ko,
hindi naman sila seryoso sa pagsisisihan. Pati yung mga lalaking kasama namin sa grupo, naririnig ko na tuloy pa rin ang kwentuhan tungkol sa pananakot na ginawa nila sa akin. Nung second break na, hindi na sila lumabas. Mga nagyukuan na lang sa mga table nila. Pero ako, hindi ako makaidlip. Tumingin ako sa pintuan. Wala naman akong nakita pero andoon na yung takot ko. Hindi maalis. Alam ko na anytime ay pwede ko ulit makita yung multo ng babae na nakaputi na bestida. Matagal pa naman ang night shift namin. 1 buwan bago kami mabalik sa morning shift. Nagising si Jessa. Nakita niya siguro akong nakatingin sa pintuan. Kaya nilapitan niya ako uli at tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango na lang ako para mapanatag siya. Sinabi ko na lang na sana hindi na maulit ang ginawa nila sa akin kasi natakot talaga ako. Sabi naman niya maloko raw talaga ang grupong nasamahan niya. Hindi lang daw ako ang una nilang pinrank ng ganoon. Yung isa pa nga nag-resign. Yung isa nagpalipat. Nasuspend na nga raw sila dati dahil doon. Pero malakas ang loob ni Tonet na siyang laging pasimuno ng kalokohan kasi kamag-anak niya yung manager. Kaya pasensya na lang daw uli sa akin. Sunod na gabi, nanatili akong tahimik sa opisina. Hindi ko talaga feel makipagkaibigan sa mga kasamahan ko na yon. Maliban kay Jessa na laging lumalapit sa akin para i-check kung okay lang ako. Maya-maya, nakaramdam ako ng antok kaya lumabas ako ng room kahit hindi pa break time. Pero nagpaalam ako sa TL. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na yung lalaking nanakot sa akin, yung pasugod na namumuti sa pulbos yata, siya yung TL namin at siya rin ang boyfriend ni Tonet. Sabi ko hindi ko kasi mapigilan yung antok. Pinayagan niya ako. Isa pa alam niya na bihira lang akong mag-break. Dala siguro ng antok kaya pansamantalang nawala sa isip ko yung babaeng multo na nakita ko kagabi. Naalala ko lang nung nakasakay na ako ng elevator at mag-isa lang ako ron. Bigla tuloy akong nakaramdam ng takot. Naisip ko kasi paano kung biglang magpakita sa akin yung multo na yon. Solo pa man din ako. Pumikit na lang ako at nagdasal. Sabi ko sa sarili ko kung sakaling magpakita, wala akong ibang gagawin kundi ang sumigaw ng sumigaw. Sira pa naman yung cellphone ko, kaya pagsigaw lang ang naisip kong paraan para makahingi ng tulong kung sakali. Nakalabas naman ako ng elevator ng ligtas. Dumiretso na agad ako sa coffee vending machine. Doon ako nagkape sa lobby. Hindi naman ako nagtagal doon. Pagkaubos ko ng kape ay nagpasya ako na bumalik na agad sa opisina. Natakot ako na mag-elevator kasi naiisip ko yung multo. Kung maghahagdan ako, may chance na makatakbo ako kung sakali na magpakita uli siya sa akin. Pag sa elevator kasi wala akong matatakbuhan. Corner niya ako. Sa ika-4 na palapag lang naman ang office room namin, kaya tsinaga ako na. Total naman ay exercise din yun at pampawala rin ng antok. Lakad takbo ang ginawa ko. Nung sa wakas ay makarating ako sa 4th floor. Hindi ko inaasahan na may makikita akong isa pang multo. Pero hindi na yung babaeng nakabistidang puti, kundi lalaking multo naman. Nagmamap siya. Nung una akala ko janitor ng building. Pero nung nasilip ko yung mukha niya at humarap sa akin, noon ko natiyak na hindi siya tao. Namumutla yung muka at maitim yung ilalim ng mga mata. Tapos yung balat niya, alam mo na hindi sa buhay. Nagtatakbo na ako. Buti na lang at wala siya sa daraanan ko. Nasa kabilang panig. Pero dahil nga sa alam kong nakita niya ako, kaya natakot ako na sundan pa niya ako. Sobrang bilis ng takbo ko. Yung tipong kasali ako sa marathon. Kaya pagbukas ko ng pinto ng office namin, ay naglingunan sa akin yung mga kasama ko. Humahangos kasi ako. Hingal na hingal ako nun. Tanong agad ni Jessa kung bakit ako namumutla. Ano raw ba ang nangyari sa akin? Sinabi ko sa kanila ang totoo. Kung ano ang nakita ko sa hallway papuntang office namin
At yung janitor nga yun na multo. Nainis si Tonet. Inakusahan niya ako na palaganti. Gusto ko lang daw gumanti sa ginawa nila sa akin. Giniit ko naman na hindi yun ganti, kundi totoong nakakita ako ng multo. Pero si Tonet, talagang pinipilit niya na nagsisinungaling ako. Inawat na lang kami ng boyfriend niyang si Mark. Yun ngang TL namin. Tumaas na kasi yung boses ni Tonet. Sa tingin ko, napilitan na lang din umamin si Mark na maaari nga raw na nagsasabi ako ng totoo. Tinanong niya ako kung anong itsura ng janitor. Sabi ko patpatin. May bigote pero sigurado ka ako na hindi siya normal. Namulto lang siya. Tumango-tango si Mark at saka sinabi sa aming lahat na ang nakita kong janitor ay si Mang Doming. Dati ring janitor sa kaharap naming building na nalipat lang sa building namin. Namatay na siya 1 taon na ang nakakalipas, kaya posible raw na nandito pa ang kaluluwa niya. Namatay kasi siya habang nagmamap dito sa mismong ika-4 na palapag. Inatake sa puso. Natigilan ng buong grupo. Walang nakapagsalita sa sinabi ni Mark. Dahil sa nalaman namin tungkol kay Mang Doming, kaya nung sumunod na gabi, halos lahat sila absent. Kanya-kanya ng dahilan na alam ko namang hindi totoo. Mga alibay lang. Merong nag-LBM, sumakit ang ulo, sumakit ang ngipin, may emergency at kung ano-ano pa. Ang pumasok lang ay ako, si Jessa at si Mark. Maski sina Tonet at Lizzie ay absent din. 12 kaming lahat sa grupo, pero 3 lang kaming pumasok nung gabing yon. Kaya sabi ni Mark, malamang ay magbaba ng memo sa amin mula sa HR. Kwento pa rin ni Mark, si Tonet pala ay nilagnat. Nakakatawa lang na siya ang laging pasimuno sa pananakot. Pero siya pala ang numero 1 duwag na maski kwento pa lang at hindi pa talaga siya ang nakaranas, ay nilagnat na agad sa sobrang takot. Paano pa kaya kung siya mismo ang makakita ng multo ng janitor at doon sa multo ng babae? Malamang nag-collapse na siya o nahimatay. Nung maaga pa ang gabi, ay sobrang busy pa naming 3. Kasi nga kami lang ang nandoon, kaya hataw kami sa pagsagot sa mga kliyente. Kumbaga, pasan namin ang buong responsibilidad ng buong team. Nahirapan kami pero ayos lang. Naitawid naman namin ang mga tawag. Nagtulungan talaga kaming 3. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagsimula na kaming manghina. Inantok kami dahil sa paghataw namin sa mga nakaraang oras. Kaya nagyaya si Mark na magkape na muna. Gusto rin ni Jessa dahil inaantok na raw talaga siya. Pero ako ayoko. Maaga pa ka ako para antukin. Kahit deep inside ay medyo inaantok na rin talaga ako. Ayoko lang talagang lumabas ng room. Pinipilit ako ni Jessa. Sumama na raw ako sa kanila. Sige raw, baka mamaya ay magpakita sa akin si Mang Doming doon. Dahil mag-isa lang akong maiiwan. Natawa ako pero tinablan ako sa pananakot niya. Kaya napilitan na rin akong sumama sa kanila. Nung naglalakad na kami sa hallway papuntang elevator, napahinto ako. Kasi nakita ko na naman yung multo ng janitor. Bigla akong kumalas sa kamay ni Jessa. Sabi ko, balik na lang kami sa office. Tinanong nila ako kung bakit. Sabi ko kasi yung multo ni Mang Doming nandoon na naman sa kinakitaan ko sa kanya kagabi. Sabay silang tumingin sa direksyon na tinuro ko. Tapos nagkatinginan sila at halos sabay ding tumingin sa akin. Sabi ni Mark, wala siyang nakikita. Tinanong pa niya si Jessa kung may nakita ba. Umiling si Jessa. Ibig sabihin, ako lang ang nakakakita. Hinila ako ni Mark sa kamay. Huwag ko na lang daw pansinin. Hindi naman yata ako inaano eh. Hayaan ko na lang daw ang multo. Pero nakatingin sa akin si Mang Doming. Kaya papanong hindi ako matatakot? Binawi ko sa kanya yung kamay ko. Sabay takbo kong pabalik sa opisina. Akala ko nga ay susundan nila ako. Pero ang dalawang yon, hindi ako sinundan. Tumuloy pa rin sila. Nalingunan ko pa silang pumasok ng elevator.
Nagmadali na lang ako sa pagpasok sa office. Bumalik ako sa table ko at nagdasal. Habang nakapikit ako at nagdarasal, biglang nag-iba yung pakiramdam ko. Lumamig yung hangin sa paligid. Para bang may naglakas ng aircon. Kasabay pa na may nagbukas ng electric fan. Nilipad yung buhok ko. Yung tipong hinangin. Wala namang hangin sa loob ng room. Aircon lang. Alam ko na merong ibang presensya doon. Bigla tuloy akong nagsisi na hindi pa ako sumama kina Mark at Jessa. Kung bakit humiwalay pa ako sa kanila. Hindi ako makadilat. Nanatili akong nakayuko at nagdarasal. Natatakot kasi ako na baka pagdilat ko ay makita ko na lang sa harapan ko yung multo. Matagal pa namang mag-break si Mark at syempre hindi babalik ng mag-isa sa office si Jessa. Siguradong matatakot siya na maglakad ng mag-isa sa hallway. Hindi ko tuloy alam kung gaano ako katagal kailangan na nakapikit. Yun ay hanggang sa makabalik sila. Gayong ramdam na ramdam ko na hindi ako nag-iisa sa loob ng silid na yon. Pagkalipas ng ilang saglit ay dahan-dahan akong dumilat. Dahan-dahan din ang paglinga ko sa paligid. Nagdadalawang isip ako kung tatakbo palabas ng kwartong yun o mananatili na lang doon. Iniisip ko kasi kung tatakbo ako sa labas, nandoon yung multo ng janitor. Kung mananatili naman ako sa loob, alam ko na may multo rin doon. Hindi ko pa nga lang nakikita, pero ramdam na ramdam ko. Nananayo pa nga yung mga balahibo ko At ang bigat ng presensya. Hindi gaya nung pinrank lang ako ng mga kasamahan ko. Wala akong naramdamang bigat nun. Pero sa mga sandaling yon, sa tingin ko alam na ng mga multo sa building na yon na nakikita ko sila. Kaya ayun, kanya-kanya na sila ng pagpaparamdam sa akin. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung table ni Mark. Meron siyang maliit na speaker doon na tinatago. Kukunin ko muna sana para patugtugin habang wala pa sila. Pero bago pa ako makalapit doon, biglang bumukas yung pinto ng office na sinara ko kanina. Pabalandra yung pagbukas. Tinawag ko sina Mark at Jessa. Baka kasi sila yun. Baka ginugood time na naman ako. Sabi ko lumabas na sila dahil hindi nila ako matatakot. Pero walang lumabas. Kaya marahan akong humakbang papalapit sa pintuan. Halos hindi ko maisayad yung mga paa ko sa paghakbang. Para bang ingat na ingat akong mamalayan nila yung paglapit ko. Kahit kinukutuban na ako na hindi sila yon. Mga ilang hakbang na lang ay nasa pintuan na ako nang bigla ulit sumara yung pinto. Pabalandra uli. Tipong may nagbalibag. Kaya napaatras ako at napasigaw sa sobrang gulat. Hinihintay ko pa rin na bumungad sina Mark at Jessa. Pero wala pa rin sila. Hindi na ako naghintay ng isa pang nakakatakot na eksena. Tumakbo ako sa pinto. Plano kong lumabas na lang. Kung meron lang sana kaming katabing bukas na opisina ay hihingi na ako ng tulong. Kaso wala sa mga katabi namin. Kaya ang nasa isip ko, tatakbo na lang ako pababa sa kabilang hagdan kahit mas malayo. Doon ako dadaan. Huwag ko lang makita ulit ang multo ng janitor. Ang kaso naman, hindi ko naman mabuksan ang pinto. Para bang may pumipigil mula sa labas na mabuksan yun. Sigaw na ako ng sigaw. Tinatawag ko sina Mark at Jessa. Nang biglang bumukas ang pinto, akala ko ay makakalabas na ako. Pero mula mismo sa loob ay may humablot sa buhok ko papasok. Pasabunot akong hinila. Napaupo ako habang kinakaladkad ng sino mang multo na nakahawak sa buhok ko. Nagkandaiyak na talaga ako sa takot. Kahit sino naman siguro ang makaranas ng naranasan ko ay ganoon din ang magiging reaksyon. Yun nga lang, masabunutan ka ng tao, mapapaiyak ka na. Yun pa kayang multo ang sasabunot sa'yo. Baka ang iba ay himatayin pa. Siyempre pa nagpumiglas ako. Nakawala naman ako at pagtingin ko sa sumabunot sa akin, wala akong nakita. Nagmamadali akong tumayo at tumakbo na uli palabas ng pintuan. Pero paglapit ko sa pintuan, sa ikalawang pagkakataon ay
nakita ko yung multo ng babae na nakasuot ng puting bestida. Walang reaksyon ng mukha niya. Nakatingin lang sa akin at sa isang iglap ay sinakal naman niya ako. Pilit kong inalis ang kamay niya pero hindi ko siya mahawakan. Parang siya lang yung may kakayahan na makahawak sa akin. Parang kamay ng tao ang sumasakal sa akin. Nagawa pa akong maiangat ng konti sa sahig. Pakiramdam ko talaga ay mapapatid na yung paghinga ko. Nung bigla akong bumagsak sa sahig at sa isang kisap mata ay nawala yung multo sa harap ko. Dahil siguro sa papalapit na mga yabag, umiiyak pa rin akong nakalupasay sa lapag. Nang datnan ako nila Mark at Jessa. Nagunahan sila sa paglapit sa akin at tinanong kung anong nangyari. Hindi na ako nagkaila sa kanila. Sinabi ko yung mga nangyari habang patuloy ako sa pag-iyak. Kinabukasan ay pinabindisyonan ng opisina namin. Pero sa isip ko, kahit na mabindisyonan yon, kung ang ibang parte ng building ay hindi, ganoon din. Mananatili sa building na yon ang multo ng janitor at babae. Pero hindi ko na yon sinabi at nagdesisyon na ako na humanap ng malilipatang trabaho. Sabi sa akin ng lola ko, tama ang desisyon ko na umalis doon dahil may mga multo raw talaga na hindi nila gustong nakikita ng tao. Kaya gumagawa sila ng paraan na mapaalis ang kung sino man na nakakakita sa kanila sa pamamagitan ng pananakot at minsan nga ay pananakit gaya ng ginawa sa akin. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Neb. Pakitago na lang po ako sa pangalang Dale. Alam kong sawa na kayo sa mga kwento ng mga taga-BPO, pero sana ay mapagbigyan niyo pa rin ang kwento ko. Sisimulan ko na po, Sir Neb. Gaya ng marami pang call center agent, graveyard ang shift ko noon. Mga 1:30 ng madaling araw yon. Tahimik lang yung floor. Puro tipa ng keyboard at mahihinang boses lang ng mga ka-team ko ang maririnig. Normal lang lahat sa akin hanggang sa pumasok ang isang tawag sa queue ko. "Thank you for calling." Sabi ko na sinundan ng buong script na kabisado ko na. Walang sumagot agad. Static lang. Akala ko bad line, kaya inulit ko ang pagbate. Maya-maya may bumulong. Hindi English, hindi rin parang normal na salita lang. Para siyang pagbi-beatbox ng mabagal at mahina. Kasi nakakarinig ako ng mga parang sutsut. Nagsalita uli ako. Nag-hello at pinaulit yung sinasabi noong nasa linya. Sabi ko rin ay pakilakasan ang boses niya kasi wala akong maintindihan. Wala. Deadma si client. Bumubulong pa rin kaya naisip kong tignan na lang yung pangalan niya sa monitor. Pero wala. Noon ko lang napansin na blanco pala ang screen ko. Nagpipindot ako ng kung ano-anong button dahil baka naglalag o ano lang. Muntik ko nang makalimutan na may kausap ako kung hindi lang unti-unting lumakas yung pagsasalita niya. Pero kahit malakas na ay hindi ko pa rin maunawaan yung sinasabi niya. Para bang ibang lengguwahe. Napahawak ako sa headset. Sa dami ko nang narinig na irate customers, drunk callers, pranksters, ay iba yung tawag na yon. Kinabahan ako. Bigla ay parang may tumusok sa kaliwang tenga ko. Parang may karayom na tinarak ng malalim. Napasigaw talaga ako, sabay tanggal ng headset. Napatayo ako sa station. Biglang nag-rainbow yung screen ko. Tapos ay lumabas na naka-hold pa rin yung call. Tumutunog pa rin yung linya. "Uy tol, ayos ka lang?" Tanong ng katabi ko na nag-alis din ng headset at napatingin sa akin. Hindi ako nakasagot. Nakatingin na rin sa akin yung ibang agent at itsurang nagtatanong ang muka kahit may kausap sa headset. Nanginig yung buong katawan ko noon at para akong pinagpawisan ng malamig. Napahawak ako sa tenga ko dahil para bang may gumagapang sa loob. Parang may insekto na lumalakad-lakad. Nag-log out ako
at nagpaalam sa TL na lalabas. Sa CR ako dumiretso. Pagharap ko sa salamin, may konting dugo sa tenga ko. Doon na ako kinabahan ng sobra. Natakot ako na baka may kung anong insekto sa headset ko, tapos ay nakapasok sa tenga ko. Nung sumunod na gabi ay hindi na ako nakapasok. Nilagnat na kasi ako at tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay naririnig ko uli yung bulong mula sa call. Minsan parang nasa tabi lang ng tenga ko. Nininervyos na ako noon kasi nagpatingin naman ako sa ENT pero wala siyang nakitang insekto sa loob ng tenga ko. May bahid ng dugo pero walang sugat. Hindi ko na alam ang iisipin ko sa kakaibang call na yon. Sa ikatlong araw ng pananakit ng tenga ko ay hindi ko na kinaya. Dinala ako ng papa ko sa albularyo sa kabilang barangay. Hinawakan niya yung ulo ko, tapos tinapik-tapik yung balikat ko gamit ang isang tangkay na yung mga dahon ay mabango. Nagdasal siya sa isang lengguwahe na hindi ko rin maintindihan, pero malinaw yung boses niya, hindi kagaya nung nasa call. Tapos bigla niyang sinaksak yung daliri niya sa tenga ko. Hindi naman sinalaksak talaga na bumaon. Tamang yung kasya lang ang dulo ng daliri niya. Pero napasigaw pa rin ako sa hapdi. Ilang segundo lang ay parang biglang gumaan yung pakiramdam ko. Maya-maya ay inalis din ng albularyo yung daliri niya sa tenga ko. Tapos ay pinakita sa akin yung hawak niya. Pagtingin ko ay may nahulog na maliliit na itim na piraso mula roon. Parang uod na tuyot pero gumagalaw pa. Dinurog niya agad gamit ang tangkay ng dahon na pinapagpag niya sa akin kanina. Tapos binasayo ng tubig na may abo. "Minaalas ka lang na ikaw ang tinamaan," sabi niya. "Hindi ka naman intensyon na parusahan dahil sa galit sa'yo. Kumbaga, sinusubukan lang niya kung anong kakayahan niya." Nanlumo ako. Parang nakasalo lang pala ako ng ligaw na bala. Ganoon nga raw. Dapat daw ay nagpunta agad ako sa albularyo dahil napakasimple lang naman ang dinadala ko. E di sana raw ay hindi na ako nagkaroon ng absent sa trabaho. Nung gabi ring yun ay balik trabaho na nga ako. Masamang masama yung loob ko sa kung sino mang nandamay sa akin sa trip niya. Tuloy ay tuwing may dead air sa call ko, kinakabahan na ako. Hindi ko kinaya yung trauma kong yon sa calls. Kaya makaraan lang ang ilang araw ay nag-resign na ako. Hello everyone. Tawagin niyo po akong Ash. Isa akong call center agent at natural na sa akin ang maging aktibo sa gabi. Pero syempre minsan ay inaantok pa rin tayo sa trabaho dahil may mga gawain din naman sa umaga. At ang solusyon kapag inaantok ay kumain. Isang 3:00 yun ng umaga. Karamihan sa mga kasama ko naka-log out na. Yung iba naka-aux o tulog na sa station. Ako lang yung nasa pantry dahil gusto ko munang ubusin yung baon kong kanin at ginisang corned beef bago mag-resume. Nagkape rin ako dahil para talaga akong bibigay sa antok. So ayun nga, tahimik yung pantry. Malamig ang aircon na may mahinang ham. Yun at tunog lang ng kubyertos na tumatama sa stainless kong bauna ng maririnig. Iniiwasan ko na mapatingin sa labas ng tinted na bintana na ubod ng dilim. Natatakot ako. Every time na nasa pantry talaga ako, ayaw na ayaw kong tumitingin sa bintana. Nagko-concentrate lang ako sa pagkain nung biglang may tunog na pumunit sa katahimikan. Malakas na pagaspas na parang higanting pakpak ng ibon. Napatingala ako. Napatigil sa pagkain. Napilitan akong lumingon sa bintana dahil parang doon nang gagaling yung pagaspas. At dahil tinted yung bintana, hindi ko makita kung may lumilipad ba sa labas. Pero ramdam ko yung bigat ng bawat pagaspas. Talagang napakalakas. Pinilit kong ibalik ang tingin sa kinakainan ko. Iniisip ko na baka paranoid lang ako dahil sa antok at takot. Pero mas lumalakas yung tunog hanggang sa may aninong dumapo sa mismong bintana ng pantry.
Para akong hinihila na tumingin sa bintana. Dinadaig ako ng kuryosidad. At nung mapalingon na nga ako ay malinaw kong nakita na may nakadikit sa salamin. Mukhang tao na ubod ng pangit. Yung katawan niya ay sobrang balingkinitan. Litawan yung mga ribs pati yung pelvic bone. Yung balat ay hindi ko maaninag ang kulay dahil sa mabrown na salamin ng pintana. Pero nakikita kong kulubot yun. Parang balat ng Sphinx cat. May pakpak yun na parang payong na may mga tadyang. Makapal yun at nakadikit sa gilid ng katawan niya. Kilikili at mga braso hanggang sa palad. Kitang-kita ko dahil nakakapit siya sa gilid ng frame ng bintana. Pero ang pinaka-disturbing talaga ay yung pangit niyang muka. Wala siyang buhok. Yung mga mata taliwas sa mga nababasa at naririnig kong malalaki raw at namumula. Yung sa kanya naniningkit at parang manipis na guhit lang sa mukha niya. Yung bibig ay nakatikom pero base sa pagkakausli noon, malalaki at matutulis ang mga ngipin niya. Titig na titig siya sa akin, gaya ng pagkakatitig ko sa kanya. Diretso, hindi kumukurap. Nanlamig yung batok ko. Para akong napako sa kinauupuan ko. Hindi ako makagalaw. Sinubukan kong tumayo. Pero nung bahagya kong igalaw yung upuan, biglang kumaskas yung kuko niya sa salamin. Napangiwi ako. Bawat kaunting galaw ko ay kinakaskas niya yung kuko niya sa salamin. Napalunok ako. Walang ibang tao sa paligid. Kung sisigaw ako, baka wala ring makarinig dahil lahat ng station ay malayo. Isa pa ay siguradong naka-headset yung mga agent na on call. Pumikit na lang ako at umasang namamalikmata lang ako. Pero nung dumilat ako, naroon pa rin yung nilalang. Sinusubsob na yung mukha niya sa salamin. May laway ng dumidikit sa bintana. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulala. Basta ang naaalala ko lang, unti-unti rin siyang umatras. Bumuka yung mga pakpak at pinagaspas ng malakas bago lumipad palayo. Naiwan yung bintana na may bakas ng laway at mga gasgas dahil sa kakakaskas ng kuko niya. Hindi ko na tinapos yung pagkain ko. Nung lumabas ako, walang nakapansin sa akin. Normal lang lahat. Parang walang nangyari. Kinabukasan bumalik ako sa pantry para kunin yung baunan ko. Napatingin uli ako sa bintana. Wala na yung bakas ng laway. Pero naroon pa rin yung gasgas. Wala yatang nakakapansin. Pero tinuro ko yun sa mga katrabaho ko at sinabi sa kanila ang nangyari. Napahiya pa ako dahil walang naniwala sa akin. Sa bagay, kahit ako naman ay nahihirapang paniwalaan yung nangyari kahit ngayon. Pag uwi ko, sumakit yung tiyan ko nang hindi ko maipaliwanag. Akala ko simpleng diferensya lang. Pero hindi nawawala. Ilang araw akong hindi makapasok dahil nanghihina ako sa lagnat. Tapos parang may gumagalaw sa loob ng sikmura ko. Nagpa-check up ako pero walang makita yung doktor. Ilang linggo ang lumipas bago ako tuluyang nakarecover. Pero mula noon, hindi na ako nagpaiwan mag-isa sa pantry. Natatakot ako doon sa bintana kasi pakiramdam ko kahit wala roon yung nilalang ay nakikita pa rin niya ako. Feeling ko nga ay siya yung dahilan kaya ako nagkasakit. Resha po ang pangalan ko, Sir Neb. Bali ang fan ng channel nyo ay hindi naman ako. Yung boyfriend ko ang laging nagpe-play ng mga videos nyo kapag nakatambay kami dun sa kwarto niya. After a while, nagustuhan ko na rin yung mga stories nyo dito. Eto at magpapasa pa nga ng sarili kong karanasan. Bago ang lahat, shoutout muna sa boyfriend kong si Terence. Makinig ka lang dyan. Isa akong call center agent. Dati on-site ako nagtatrabaho. Kaso sobrang napapagod ako sa biyahe. Hindi ata kaya ng katawan ko makipagsiksikan sa dami ng tao sa terminal. Buti at may option sa company namin. Hybrid working schedule. Ibig sabihin, pwedeng work from home na ako. Pero meron pa ring isang araw sa linggo na pupunta kami sa mismong company.
Tinanggap ko agad yung ganoong option at mas nagustuhan ko yung ganoong setup. Sa trabaho namin, before mag-out may mga araw na kailangan naming mag-meeting. Required umattend syempre. Doon sinasabi ni TL ang performance namin, pati lahat ng announcement na importante. Meron akong napansin sa mga meetings namin. Si Erica, siya yung pinaka-close ko sa aming team. Kagaya ko lang din ang setup niya, sa bahay lang. Lagi kong nakikita na may sumisilip na bata sa gilid ng gaming chair na gamit niya. Ang weird lang kasi kapag sumisilip yun, isang mata lang yung makikita mo. Nung una hinayaan ko lang. Siyempre baka merong kasama si Erica sa bahay. Alam ko wala pa siyang anak. Baka kapatid o pamangkin na pasaway. The next meeting, nandoon na naman yung bata. Nung mga ikalimang meeting na namin, nagduda na ako. Alam ko hindi na yun normal. Lagi na lang ganoon. Sisilip, tapos si Erica clueless. Hindi niya nararamdaman na merong tao sa likod niya. Nung ika-6 na beses, sabi ko kapag lumitaw uli yung bata, sisitahin ko na. Hinintay ko. Hindi na nga ako nakapag-focus sa sinasabi ni TL kasi inaabangan ko kung kailan lilitaw yung bata. Matatapos na si TL, wala pa rin. Akala ko hindi na lalabas. Pero bago sabihin ni TL yung huli niyang topic, lumitaw yung bata. Sumilip at yung kaliwang mata lang ang nakita. Nag-excuse ako saglit kay TL. Tapos sinabi ko kay Erica yung tungkol sa bata. Namutla siya. Wala raw bata sa kanila. Siya lang daw at ang mama niya ang tao sa bahay. Napagkamalan pa ako na nananakot. Sabi ko totoo nga, meron talagang bata. Every meeting nakikita ko siya. Biglang nag-exit sa meeting si Erica. Akala ko magagalit sa akin. Chinat niya ako ng private. Meron daw talagang multong bata doon sa bahay nila. Ayaw niya lang daw sabihin sa harap ng buong team namin. Hinahayaan na lang daw nila yung multo kasi lilipat na rin naman daw sila sa hinaharap. The next meeting, iba na yung background ni Erica. Nasa sala na siya. Well, akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero 1 week after lang, namatay si Erica dahil sa bangungot. May kinalaman ba yung multong bata na nakita ko? Siguro. Nung dumalaw kami sa libing niya, nakausap ko yung nanay ni Erica. Parang may kutob na rin daw siya noon na merong tumatakot sa anak niya. Minsan daw nagkukwento ito sa umaga kapag nagigising siya. Merong nakapaibabaw na bata sa kanya. Sinasakal siya ng mahigpit. Gustong gusto na sana nitong lumipat ng ibang bahay. Kaso wala pa sa budget. Marami raw silang binabayaran nung time na yon, kaya hindi sila basta-basta makakalipat. Nalungkot ako nung marinig ko yon. Pwede naman sana silang umutang sa akin. Close na rin naman kami, lalo na noong on-site pa ako nagtatrabaho. Lagi kaming magkasama ni Erica. Kaso kilala ko siya. Mahiyain si Erica. Hindi siya basta-basta lalapit sa akin kung hindi emergency. Nakakapanghinayang lang. Siguro pwede namang maiwasan yung nangyari kay Erica. Ang kaso lang, hindi ko alam kung paano. Sir Neb, Celine nga po pala ng Cebu City. Magkukwento ako ng horror story ko na naganap sa office at nakapagtataka na ako lang ang nakaranas. Isa akong CSR. Sa trabaho ko, dapat out ka na ng 7 ng umaga. Pero isang araw ay may hinahabol akong reports. Kaya nag-extend ako ng hanggang alas 9:30. Hindi na ganoon kaingay yung floor. Yung ibang agent naka-headset pa. Nagra-wrap up ng tawag. Pero karamihan naka-log out na. Sa row ko, ako na lang ang natira. Nagmamadali na ako kasi sa totoo lang, ako yung tao na tamad mag-overtime. Nag-OT naman ako pero yun nga, tamad ako. Habang nagtatype ay may narinig akong parang kumakatok. Hindi ko pinansin sa umpisa dahil naisip ko na mawawala rin yun.
Pero makaraan ng siguro mga 1 minuto, naririnig ko pa rin yung pagkatok. Napatigil ako at inalis yung headset. Nakinig ng mabuti. Tumayo ako at lumingon sa ibang agents. Busy sila sa kani-kanilang gawain. Inisip ko na baka janitor o baka maintenance. Babalik na sana ako sa ginagawa ko. Pero natigilan ako nung may ma-realize. Hindi galing sa sahig o mesa yung tunog. Mula siya sa itaas, sa kisame. At hindi siya katok kundi mga yabag. Parang may naglalakad na mabigat. Hindi parang daga o pusa. Masyadong solid yung tunog ng yabag. Binaba ko na yung headset ko at tumingala. Mas malakas na yung tunog at nakakapagtaka na parang ako lang yung nakakapansin noon. Pinagmasdan ko yung mga panel tiles ng kisame. Wala naman yung malalaking butas. May grills lang para sa aircon. Walang daanan ng tao. Pero ang lakas ng yabag. Paikot-ikot. Parang may naglalaro ng habulan sa mismong ibabaw ko. Ang bigat masyado para maging daga o pusa. Nilingon ko uli yung ibang agent sa kabila. Pero deadma talaga sila. Napakagatlabi ako. Naalala ko, minsan may nag-aayos nga ng linya sa itaas. Kaya lang kung maintenance yun, edi sana may nag-inform sa amin. Tapos may hagdang nakatayo sa floor. Dapat may tao akong nakitang umakyat. Pero wala. Wala ring nagsasabi na may maintenance sa araw na yon. At saka kung tao nga yun, paano siya nakakatakbo ng ganoon kabilis sa manipis na frame ng ceiling? Kahit maintenance, hindi tatakbo roon. Mabubutas yung kisame at mahuhulog siya talaga. Biglang tumigil yung mga yabag. Tahimik. Hanggang sa may isang malakas na lagapak na parang may mabigat na bumagsak diretso sa panel sa ibabaw ko. Halos mahulog ako sa upuan dahil sa gulat. Nanginginig yung mga kamay ko habang pinipilit kong tapusin ang ginagawa ko. Pero habang nagla-log out, muling bumilis yung mga yabag. Hindi na paikot lang. Pumapadyak na ito sa ibabaw ko. Napapatingala ako dahil sa takot na anytime ay bumigay ang kisame. Tumayo na ako at tumakbo papunta sa dulo ng row. At sa bawat hakbang ko, sinasabayan ng mapipilis na yabag mula sa kisame. Napatingin sa akin yung mga agent at tinanong ako kung bakit ako nagmamadali. Tinuro ko yung kisame. Tumingala lang sila, sabay tanong kung anong meron. Naiiyak na ako noon. Para na akong mababaliw dahil ako lang ang nakakarinig sa mga yabag. Lumabas na ako at kinuha yung gamit ko. Pagdating ko sa elevator, doon lang natigil yung yabag. Sa lobby, may isang guard na nakatambay. Tinanong ko kung may umakyat ba sa kisame sa floor para mag-ayos ng kung ano-ano. Umiling siya. Wala. Kanina pa naka-off yung schedule ng facilities. Bukas pa uli. Hindi na ako nakasagot. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ang narinig ko o kung bakit naman ako mag-i-imagine ng bagay na ikakatakot ko. Hindi naman ako nagsasyabu para magkaroon ng kakaibang trip. Kahit nung ikwento ko sa mga kaibigan ko sa floor ang na-experience ko, ay takang-taka sila. First time daw nilang marinig ang ganoong karanasan sa trabaho namin. Baka raw inaantok lang ako. Imposible naman. Sanay na yung katawan ko sa oras ng trabaho. Kaya hindi na ako inaantok sa work hours na gabi hanggang umaga. Hanggang ngayon hindi ko ma-explain kung saan ba talaga nanggaling yung mga yabag sa kisame na yon. Hindi naman na umulit at sana wag nang maulit pa. Duk po, Sir Neb. 31 years old. Working as call center agent dito sa amin. Nagsimula ako pandemic pa. Noong time na yon, work from home pa ako. Pero nung umokay na rin ang kalagayan ng lahat, balik office na ako. Last year lang ito nangyari. Sobrang recent lang. Doon sa pinagtatrabahuhan ko, may banyo sa ground floor na ayaw gamitin ng mga empleyado. Kasi raw, haunted daw yung banyo na yon. Hindi naman ako naniniwala sa mga multo noon. Para sa akin, make-believe lang ang ganoong klase ng mga storya. Kathang isip sa Tagalog.
Kapag may naririnig akong nagkukwento ng nangyari sa kanila doon sa banyo na nasa ground floor, natatawa na lang ako. Pero hindi ko sinasabi sa kanila na ganoon ang reaksyon ko. Ayoko namang magkaroon ng maraming kaaway. Ang motto ko noon, maniwala ka sa kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ba wala kang nasasaktan na tao, okay lang ang lahat. Isang beses inabot ako ng sakit ng tiyan habang papasok sa trabaho. Kakababa ko lang sa tricycle, ramdam ko na nasasabog na yung tiyan ko. Tumakbo ako at pumasok. Hindi pa rin nakakababa yung elevator. Naisip ko nun kung sasakay pa ako, baka doon na ako sa mismong elevator matae. No choice, dumiretso ako sa banyo na nasa ground floor at nagpakawala ng sama ng loob. Hindi naman ako natakot nung una. Sabi ko nga, hindi ako naniniwalang may multo doon. Ang tahimik ng banyo. Narinig ko na may kumakaskas ng kuko niya sa tiles ng banyo. Ang sakit sa tenga. Kung pwede nga lang na tanggalin ko saglit yung pandinig ko. Inisip ko, sino namang gagawa ng ganoon sa banyo? Wala namang ibang tao doon. At saka wala naman akong narinig na pumasok. Papalapit na ng papalapit sa akin yung tunog. Tinakpan ko yung tenga ko, pero tumatagos pa rin sa akin. Biglang lumitaw sa ilalim ng banyo ang isang maputlang kamay na itim ang kuko. May sugat-sugat yung kamay at may maliit na uod din sa sugat. Hinawakan ng kamay yung kaliwa kong paa. Napamura ako kasi ang lamig. Sinipa ko yung kamay tapos naglinis na ng sarili. Paglabas ko ng banyo, binuksan ko lahat ng cubicle doon. Pero wala akong nakita. Wala kahit na sino ang nandoon. Ako lang talaga. Paano yun nangyari? Nababaliw na ba ako? After ng shift ko na yon, napansin ko na nangangalay yung paa ko. Pagdating sa bahay, hinubad ko agad yung jeans na suot ko. Meron akong kulay itim na pasa sa balat. Hugis daliri. Sa pagkakatanda ko, doon ako hinawakan nung maputlang nakita ko. Akala ko mawawala din kalaunan. Kaso hindi. Nung magising ako after matulog, mas lumala yung sakit ng paa ko. Kinuwento ko kay mama yung nangyari. Hinawakan niya yung pasa sa paa ko. Pinisil-pisil pa. Sinabi ko na ngang masakit. Sabi ni mama, mag-text na raw ako sa boss ko na hindi ako makakapasok. Ayoko sanang umabsent kasi alam ko bawas na naman yun sa metrics ko. Pero paano ako makakapasok? Hindi nga ako makalakad. Dinala ako ni mama sa isang manggagamot. Gawa raw yun ng isang makapangyarihang multo. Ibig sabihin, kaya nitong humawak sa mga tao at kaya rin nitong magbigay ng sakit sa parte ng katawan na nahawakan niya. Buti raw at dinala namin agad sa kanya. Kasi mas mahihirapan siya kung lalala pa yung pasa. Pinahiran niya ng langis yung pasa ko. Nilagyan niya ng dahon na hindi ko alam ang tawag. Tapos wag ko raw tatanggalin ng mga 5 oras yung dahon. Nung makauwi ako sa amin, hindi na masakit yung paa ko. Dahil sa dami ng reklamo, pinasara na rin sa wakas yung banyo doon sa ground floor. Naglagay uli sila ng panibago. Pero sa ibang pwesto na. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ko for privacy reasons. Basta 30 ang edad ko at nagtatrabaho ako sa BPO. Gusto kong i-share itong kakaibang nangyari sa akin habang nagtatrabaho. Bale, tumatanggap kami ng mga calls galing Amerika. Iba-ibang concern. Technician kami, so kami yung umaayos sa problema nila sa gadgets at iba pa. Kapag meron namang gustong bumili, nililipat namin ang tawag sa sales. Doon kami kumikita ng ekstrang pera. Minsan meron din kaming natatanggap na tawag galing sa mga Filipino na nasa abroad. Obviously, gumagamit din sila ng mga cellphone network doon. Accent pa lang, kilala mo na Filipino yung caller. Natatawa nga ako minsan kasi kahit sila din pala nakikilala ang boses namin na Pinoy.
Sa company namin, okay lang magtagalog kung alam mong Pinoy din yung nasa kabilang linya. Nakakatuwa lang makatanggap ng ganoong tawag. Alam mong miss na nila ang Pilipinas base sa kung paano sila makipag-usap. One time may caller ako na nagpakilalang Mary. Nakilala ko agad na Pinoy siya base sa boses at accent. Bigla siyang nagtagalog to the point na nagtagalog na rin ako para mas madali kaming makapag-usap. Ilang beses kong hiningi yung account number niya. Kaso ang sabi ni Mary, gusto niya lang daw na makipag-usap sa Pinoy. Sabi ko hindi pwede kasi nasa trabaho ako. Nagpaalam ako at pinutol yung tawag. Sunod na gabi, tumawag uli si Mary sa akin. Nagtaka ako, paano niya ako natawagan? Random na binibigay sa mga agent ang tumatawag. Hindi pwedeng mamili. Tinanong ko sa kanya kung paano niya ginawa yon. Sabi niya marunong daw siya ng tinatawag na black magic. Muntik pa akong mapamura kasi parang pinagtitripan na ako ni Mary. Nag-usap kami saglit. Nalaman ko na mag-isa lang siya sa bahay niya sa Amerika. After 5 minutes, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko hindi talaga ako pwedeng makipag-usap sa kanya sa oras ng trabaho. The third day, inaasahan ko na tatawagan uli niya ako. At tama nga ako. Doon na siya umamin sa akin. Telepathic daw siya. Power of the mind, sabi niya. Kapag inisip niya na ako ang makakasagot sa tawag, mangyayari daw talaga yon. 3 sunod na araw na. Medyo nakumbinsi ako sa explanation niya. Nag-usap uli kami ng mga 5 minuto. Tapos after nun, nagpaalam na ako. Simula nun halos gabi-gabi siyang tumatawag. Nag-e-enjoy na rin akong kausap niya. Kahit papano kasi naiibsan ko yung homesickness niya. Almost 1 buwan na kaming nag-uusap ni Mary nung may sabihin siya sa akin. Nararamdaman niya raw na may masamang mangyayari. Yung aura raw ng boses ko hindi maganda ang rehistro sa kanya. Payo niya sa akin, kapag may nag-alok daw sa akin na sumakay sa itim na sasakyan, wag akong sasakay. Tanggihan ko lang daw ito. Nung day off ko, Sabado, nasa bahay ako nang marinig ko ang busina ng kotse sa labas. Sila Henry yon. Mga kaibigan ko na lagi akong sinusundo tuwing may inuman. Bago yung dala niyang itim na kotse. Natigilan ako. Naalala ko yung sinabi ni Mary. Wag daw akong sasakay. Nagpalusot na lang ako. Sinabi ko na meron kaming importanteng gagawin sa trabaho. Kinagabihan habang kumakain, may nareceive akong text. Nadisgrasya raw sila Henry, sakay nung bago niyang kotse. Nanlumo ako nang mabasa ko yun. Wala namang namatay sa kanila, pero critical yung kondisyon nila nang dalhin sa ospital. Salamat sa Diyos at okay naman silang lahat. Si Mary, hindi ko na uli siya nakausap.